proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Ito po yung mga ahensya na dapat po maglilitis. At sa hani naman po ng AFP, ang alam ko po meron po silang JAGO kung tawagin po yan, or yung court martial. Hindi normal na ang boss ay nagbibigay bigla ng sobre na may 25,000 each for night. O, ano, gusto mo malaman kung kanino galing yung laman na sobre? Kung kanino talaga nang galing yung laman na sobre. O. Ayun na nga ho mga kababayan, di ho natin malaman kung anong nangyari dito kay Joel Chua. Nabatukan ka ba ni Tamba, ha? Buti na lang ho, lumugar na ho sila ngayon sa kanilang dapat kalagyan. Alam na ho nila kung ano ang kanilang trabaho dyan sa Committee on Bad Government. Napanood nyo naman ho yung ating intro. Ha? Meron daw tamang ahensya para mag-imbestiga dyan sa mga problema na yan. Dyan sa mga di umanong linawag na itong si Vice President Sara Duterte. At hindi nyo trabaho yan. Kahit na mag-iiyak ka pa dyan, Franz Castro, tapos na ang boxing. Ha? Siguro itong si Tamba na-realize niya na tama, presidente nga pala si Insan. Kailangan pakinggan ko yung kanyang sinabi na itigil na yung mga kabalbalan na ginagawa ng mga tauhan ko dyan sa Committee on Bad Government at dyan sa TWADCOM. Heto na ho mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin, yung subscribe button, yung like button, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Umpisa na ho natin to. Rekta ho tayo dito kay Luistro, tapos punta ho tayo doon sa pag-iyak nitong si Franz Castro. Nakinig din ho sila dito kay Senator Jinggoy Estrada. Good job para dito kay Franz Castro at dito kay Luistro. Kahit paano, ngayong mga panahon na to, makakapagpahinga na kayo sa magpapasko. Tigilan nyo na yung sama ng loob, no? Masyado ng puro sama ng loob na ang mga sinasabi nyo dyan sa committee nyo. Kahit ngayong Pasko man lang, dahil alam ko sa 2025, babalik kayo ng mas matindi ang pagbira dito kay VP. Umpisa na ho natin ito mga kababayan. Thank you, Mr. Chair. Ayun o. Ba't ang I konti just nyo na? want Bakit wala na dyan si Gonzales? Bakit wala na dyan si Paduano, si Abante, si Dan Fernandez? Nagkawatak-watak na yung mga mayayabang? Sila ho, nag-away-away to na. reiterate while it has been said Banatan mo, repetitively Luistro. already. Yung dalawang unggoy nasa gilid, tignan. Nawala ang yab. INC lang pala katapat niya, mga walang iya kayo. That our ultimate objective here in conducting this inquiry in aid of legislation is to be able to enhance existing laws, come up with new ones if the need are determined, Mr. Chair. Nevertheless, we cannot brush aside, certainly, all the abuses and infractions that we have identified during the course of our inquiry in aid of legislation. And in addition to the offenses which have been raised already by our esteemed colleagues, I wish to add perjury. Nako. Perjury can be committed orally or in writing. If it is orally, the perfect example or illustration, I believe, are misrepresentations during inquiry in aid of legislation. We often hear this: you will be committing perjury because all resource persons in inquiry in aid of legislation and even in all forms of investigation, we place them under oath. At ang lahat ng pagsisinungaling while under oath, we call it perjury. Again, the best illustration of an oral perjury are those committed by resource persons appearing in this investigation while making several misrepresentations. However, Mr. Chair, when it comes to written perjury, I wish to break down the elements of this offense so we can better illustrate
how Ito babala na to doon sa mga gumawa ng kanilang sworn affidavit tatrabahuin kayo nitong mga litanya na to ni Luistro dito sa hearing na to. Ito na ho yung panghuling hearing. Kaya linalatag na ho nila kung ano yung mga naobserbahan nila, kung bakit ititigil, bakit hindi yan ituloy-tuloy, di ba? Ganyan ho yan eh. this is determined. And talking about elements, Mr. Chair, as we can see from the screen, there must be a sworn statement. It must be made under oath. The statement contains deliberate assertion of falsehood, and the false declaration is with regard to material fact. Mr. Chair, in the course of our investigation, the special disbursing officers, sina Ginoong Edward Fajarda at Ginang Gina Acosta, have plainly asserted na wala raw silang alam kung saang mga aktibidad ang pinaglaanan ng confidential funds. Can we please flash the certifications? Ayon sa kanila, basta-basta lang raw nila sinunod ang utos sa kanila ng ating Vice Presidente na ipasa ang confidential funds in the total amount of 612.5 million pesos, lagpas, Mr. Chair, sa kalahating bilyon sa ibang tao na siya raw na mahala at nag-disburse nito. Pagkatapos ay ipinasa lang din ng mga SDO sa COA ang mga accomplishment reports at ang mga acknowledgement receipts na ibinigay sa kanila. Pero hindi nila alam kung totoo ang nakasulat sa accomplishment reports, kung totoo or peke ang mga acknowledgement receipts, at kung saan talaga kinamit ang pera. We have witnessed this, Mr. Chair, during the interpellation of SDO Edwin Fajarda of the Department of Education, as well as SDO Gina F. Acosta of the OVP. After they testified na ipinasa nila sa mga security officer ng Vice Presidente ang pera, wala ka nang makuhang impormasyon because they kept on giving an answer, wala silang alam dahil ang kabuuan ng halaga ay ibinigay nila sa mga security officers. Ito pong certifications, Mr. Chair, is the perfect illustration. Ayaw nyo pa kasing tanggapin ang inyong ang katotohanan na hindi bumenta sa samay. Siguro noong Mary Grace Piatos, nandiyan yung white envelope. Noong nauna siguro, bumenta. Kaso wag yung SSA niyang white envelope na yan, Baka ilabas nitong si VP Sara yung video nitong si Lisa Araneta, Nitong si Kokak, may video itong si VP, di ba? Pagka linabas niya yun, baka bumalentong ka dyan Luisto. Kaya hinay-hinay ho kayo sa pagbanat. Of a written perjury. Halimbawa ng tinatawag natin na written statement made under oath. It is a basic principle that even first-year law students know that a statement made before a notary public, notario publico, is a statement made under the risk of perjury. In other words, Mr. Chair, when we talk about perjury, that includes the documents which were notarized by notary publics, sworn to before notary publics, similar to the certification that we are currently flashing on the screen. Now, let us look closer at what these certifications say. Ano po ba ang nilalaman ng mga certification na ito? Number 1, yung expenses where the confidential funds were supposedly spent on
were incurred in connection with the agency's intelligence and/or confidential operations and activities. I wish to reiterate, paano po malalaman ng ating mga special disbursing officers whether the first certification is indeed correct if they simply handed the money to the security officers? The second content, yung mga pinaggastusan raw ng confidential funds ay necessary and utilized for legal purposes. Again, Mr. Chair, how will they certify to this fact when they are totally unaware about the activities where the confidential funds were allegedly spent? Third, alam raw nila na hindi napunta ang funds sa mga gastusing ipinagbabawal sa confidential funds, kagaya ng payment of salaries and wages, overtime, allowances, or fringe benefits. Mr. Chair, I wish to raise, there is one common answer coming from our SDOs. Wala silang alam dahil ang pera ay ibinigay sa mga security officers. Naku Fourth po. certification, any equipment purchased was supposedly relevant to the confidential and/or intelligence activities. Mr. Chair, suffice it to say that the SDOs are totally unaware of how the confidential funds were spent, primarily because they were not the one who disbursed the same. E paano po nila patututuhanan ang nilalaman ng mga certifications na ito? Certifications which were sworn to before a notary public. To emphasize, Mr. Chair, and as seen from one of the certifications, which our Secretariat is showing right now, our Vice President and SDO Acosta signed and certified this certification before the notary public, and that is Attorney Abella. Ano po ba ang sabi ng mga SDO? We all learned from the hearing on November 25 that while SDO Acosta did encash the check, according to her, wala po siyang alam kung saan napunta yung confidential funds. Kasi po, Tanga ka ba? Anak ng toko, hindi na nga bebenta yan kasi naiintindihan na ng mga kababayan natin na confidential nga yung pinag-uusapan natin. Kaya kung saan man mapunta yung pera na yan, hindi huni pwedeng malaman. Confidential nga eh. ito ay turn over sa VPSP. Sa buong Pilipinas, naiintindihan na ho ang ibig sabihin ng confidential. Ikaw na lang ata, Luistro, at yung mga kasama mong mga itlog ang hindi nakakaintindihan dyan sa Committee on Bad Government. Mr. Chair, this is totally, if not completely, contradictory to the contents of the certification. It's the exact same story for Mr. Fajarda of DepEd, Mr. Chair. Sabi po nila, Ms. Acosta at Mr. Fajarda, sa ating pagdinig, na hindi talaga nila alam kung saan ginastos ang pera. In other words, malay po ba nila kung napunta nga ba sa intelligence or confidential operations and activities ang pera? Malay po ba nila kung totoo yung mga pinagsasasabi na accomplishment report, liquidation report, and most importantly, certification? But they signed it, Mr. Chair. They signed them under oath. This means, Mr. Chair, that Ms. Acosta and Mr. Fajarda did not only violate the joint circular, they also lied under oath dito Nako. sa kanilang certification. Nako. They did this
not just one. Hindi pa ba kayo tapos sa panggigipit sa mga tauhan nitong si BP? Hindi ikaw Luis Ro, di mo pa rin ba natutunan ang iyong leksyon? Dapat ngayong mga panahon na to, alam nyo na dapat natuto na kayo eh. Ba't hanggang sa ngayon parang okay, sige, naiintindihan natin. Di pa kayo tapos ha. Tingnan natin kung hanggang saan yung mga kaangasan nyo na yan. Once, not just twice, but thrice for Mr. Fajarda. And for Miss Acosta, I have to state, she did it 4 times. Paulit-ulit silang nagsinungaling sa kanilang certifications, Mr. Chair. The next offense that I wish to raise, Mr. Chair, is bribery. And we have to take this in consideration with the counter offense, corruption of public officers. Simply stated, Mr. Chair, sa isang korupsyon or anomalya, may isang nanunuhol at may isang sinusuhulan. The offense committed by the author of corruption is Article 212, that is corruption of public officers. On the assumption, Mr. Chair, na tinanggap ang suhol, then the offense committed by the one who received the money, we call it bribery. Let us discuss first bribery, Mr. Chair. Ano ang elements ng bribery? There must be a public officer. The accused is a public officer. He received directly or through another some gift or present. The receipt was in consideration of his commission of some crime, and that relates to the exercise of his function as a public officer. Of course, kailangang ma-mention ang mga krimen ng mga nagsuhol at mga nagpasuhol. Ito po ang mga elements ng bribery. Malamang lahat ng mga tao na naimbestigahan natin ay public officials who receive amounts of not just any money, but possibly of confidential funds as well. Corruption of public officers. Siyempre, kung may mga tumatanggap ng suhol, may mga nagsusuhol. Sila naman po ay magiging liable sa krimen ng corruption of public officers. Again, Mr. Chair, for clarity, ang nanuhol ay liable sa corruption of public officers. Ang tumanggap ng suhol, they are liable for bribery. Ibig sabihin, may isang special krimen para sa nagsusuhol ng mga public officials. Tingnan po natin, parehas lamang ang penalty na ini-impose sa mga nagsusuhol at sinusuhulan as provided under Article 212. Except, of course, disqualification and suspension, because these two penalties apparently apply only to public officials. Kaya naman, ang bribery at corruption of public officers ay ang pagbibigay ng pera, regalo, o kahit anumang advantage or favor sa pamamagitan ng pag-abuso ng kanyang posisyon sa gobyerno. Kindly flash the next screen. Let's all recall what Huwag niyong ipilit yung mga envelope na yan. Baka hindi niyo magustuhan kung saan galing talaga yung mga yan, ha? Baka merong makaladkad na pangalan dyan na panigurado pag kayo ng nakaladkad dyan, baka tawagan niyang amo niyo dyan at talagang ipatigil yung mga dapat na ipatigil. Malamang sa malamang, tumawag na. Ha? Malamang sa malamang, si Coca kang talagang nagpatigil dyan dahil linabas na nitong si Vice President Sara Duterte na binigay mo sa akin yun, sabi mo sa DepEd, binigay ko sa DepEd, oh. O ngayon may kaya lalagyan kayo kung sakali, di ba?
Kaya malamang sa malamang yung naging press con ni VP, yun din ho naging dahilan kung bakit natigil yung hearing na yan. But we discovered from the committee investigations, may mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. Hindi po ba kahina-hinala yan? And you can see from the screen, OVP executive admits, inamin, handing cash envelopes to DepEd officials. Next slide, please. We may recall, it was former USEC Gloria Mercado who first revealed to us that she received 9 envelopes with 25,000 in a span of 9 months. Ito'y ibinigay ni Sunshine Fajarda, ang mga envelopes kay Yusek Mercado, at sinabi na galing ito sa Vice Presidente Sara Duterte. Malinaw na ang ganitong pagkakataon ay hindi normal. Hindi normal na ang boss ay nagbibigay bigla ng sobre na may 25,000 each for 9. O, gusto mo malaman kung kanino galing yung laman na sobre? Kung kanino talaga nang galing yung laman na sobre. Baka pagka nalaman natin kung kanino talaga galing yung laman na sobre, magkabale-balentong kayo dyan sa Committee on Bad Government, di ba? Months to her very own head of procurement. Anyone can easily conclude that this is not merely out of generous heart of VP Duterte, but was precisely given in attempt to influence Yusek Mercado, to which she failed to do. And we may recall, Mr. Chair, during our interpellation with Yusek Gloria Mercado, she admitted believing that those envelopes were given to her to Wag niyong ipilit, Congressman Luis Tro, wag niyong ipilit. Panis na ho yung issue. Lumabas si VP Sara dyan, nagpunta si VP Sara, nagpunta yung staff, nagpunta yung di umanong nag-abot dito kay Gloria Mercado na si Madam Sulisit. Ayan ho nagsusilisip ng walang kinalaman yung taong nakalagay ang pangalan doon sa papel. Ayan si Gloria Mercado. Nagpunta doon si BP, nagpunta lahat ng mga tinutukoy niyang pangalan. Bakit hindi niyo siya hinarap kay BP? Para nagkaroon ng komprontahan talaga. At tinanong niyo si BP, tinanong niyo itong si BP, para saan yung sobrang ibinibigay niyo dito kay Gloria Mercado? Bakit hindi niyo tinanong yun? Ano dahilan? Kasi pagka nagkataon, gusto niyo ipakita ko yung video ni Kokak? Kung kanino galing yung perang kinuha nitong si Mercado para magkaano na, maghalo na ang balat sa tinalupan, ika nga, di ba? Pero hindi ho nila ginawa yun kasi alam nila may kalalagyan sila. Tuloy. Influence her decision as hope. Next slide, please. It was not a surprise when former Chairman Resty Osayas, this is our second DepEd official, he is the chairman of DepEd Bids and Awards Committee. He admitted, siya rin ay nakatanggap ng sobre na may laman na pera. Huwag Again, niyong ipilit, madam. Masusunog kayo dyan. Baka hindi niyo magustuhan pagka sinabi ni BP at ilinabas niya yung video kung kanino galing. Ito si Luis Tro parang tanga. Dumating dyan si BP, yung issue na yan, hindi niyo release. Hindi nyo tinanong sa kanya. Nandiyan si BP, harapan, nandyan. Bakit hindi nyo kinumpronta? Para saan ho yung sobre, Madam Vice President? Hindi ho nila ginawa yon. Kasi alam nila na itong si BP, merong video na kung saan nagsasalita si Kokak. and another key official in the procurement process of the DepEd. And yet again, another act of corruption plaguing in the DepEd. Wow. Yung nauna, Mr. Chair, Yusek Mercado, she was the hope of DepEd, and this time we have Chairman Resty Osayas, Chairman of DepEd Bids and Awards Committee. Both admitted having received
envelopes with money inside. Next slide, please. Of course, sino pong makakalimot sa ating Chief Accountant ng DepEd, Ms. Runa Catalan. Like former Yusek Mercado, like Mr. Osayas, Ma'am Catalan received the same number of envelopes containing the same amount of money in the same period of February to September 2023. Again, another key official in the DepEd who necessarily deals with the public funds of the DepEd was blinded by an alleged gift from VP Duterte. But it was later on revealed that she was requested by Sunshine Fajardo, the very person who handed her the envelopes, to sign the liquidation reports without its supporting documents. Again, corruption prevailed. Mr. Chair, in light Ayun na nga ho mga kababayan, ang issue nitong si Luis Troy, hindi natin maintindihan. Pumunta naman dyan si VP, bakit hindi niyo siya tinanong? Pinapunta niyo, tinanong niyo, kinumpronta niyo, di ba in aid of legislation kayo? Kaso hindi niyo tinanong Okay na sana, bebenta na sana yung istorya mo Makakaloko na naman sana maniniwala na yung mga kababayan natin. Kaso nung nandyan si VP, hindi ni isang tanong, hindi niyo siya tinanong. Diyan kayo magaling pagka wala si VP. Pero pagka nandyan naman, tikom yung mga bibig nyo. Eto, pakinggan ho natin. Itong si Franz Castro naman. Punta naman ho tayo kay Franz. Would like to recognize Yan, kay Franz ho tayo. Congressman Franz Castro. Thank you, Mr. Chair. So just a point of inquiry, Mr. Chair, kasi narinig ko kaninang umaga that this would be the last committee hearing for this topic, no, yung tungkol sa confidential funds. So ang ibig ba sabihin, Mr. Chair, we are going to we are going to have a committee report na, Mr. Chair, after this? This will be the wrap-up committee hearing insofar as confidential fund, pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing. Kumbaga, Ay, wow. year-ender lang. Sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari nitong pong nakaraang 7 hearing. Yeah. Thank you, Mr. Chair, for that clarification. Narinig ko rin po yung mga manifestation, questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. At nagpapasalamat ako sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa pagdinig natin sa... Etong itong hearing na to, year-end special kung tawagin, pero walang resource person. Year-end special pero walang resource person. Year-end special ng Committee on Bad Government pero wala silang tanungan na mabibigat. Di ba? Wala silang ipapakontempt. Di ho tayo naniniwala dyan, Congressman Joel Chua. Kayo ho, re-electionist ho kayo. Di ba nga, pinag-uusapan na natatapusin na talaga yung mga hearing na yan bago matapos ng taon na to dahil mag-e-election na sa susunod na taon at magiging bisi-bisihan na kayo sa kakakampanya. Pero tayo naniniwala dito, kumbaga tatapusin nila ng malumanay para hindi naman siguro makita ng ating mga kababayan na nagmukha silang talunan dito sa hearing na to. Tungkol dito sa confidential funds. Siguro ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi dahil, kumbaga, nandoon na tayo sa pinakadulo. At lumalabas dito na parang natapos kay Fajardo at kay Acosta, Mr. Fajardo Mr. Fajardo as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang sila natapos na sa kanila yung pondo, pero yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, no? Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang yung mga opisyal ng AFP
na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi, we Oo, huwag kang umiyak. Ano ba, hindi na trabaho mag-imbestiga, madam? Di ba? In aid of legislation kayo. Di ba? Yung pag-iimbestigan nyo kasi, kargado Kaya kailangan na ho talaga maitigil yan. want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan? Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair, wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng tseke, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar. Maaabsuelto kasi talaga yan. Maaabsuelto yan kasi pagka inimbestigahan yan ng mga departamento na dapat talaga silang mag-iimbestiga, titignan nila yung ebidensya kung ano yung linatag, hindi yung kung ano ang gusto nilang mangyari. Yun, maaabsuel. Kasi kayo dyan, pag nag-imbestiga kayo, kargado, yun ang problema natin dyan. Kaya lahat ng investigasyon nyo dyan, hindi ka panipaniwala, hindi naniniwala yung mga kababayan natin. Yun ang problema dyan, Madam Franz. Itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no? Yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo? Bakit nagkaroon ng mga ganitong mga gawa-gawang pangalan o recipient ng mga rewards, ng mga supplies. Meron pa nga, Mr. Chair, no, doon sa ating doon sa ating mga ebidensya. Kung alias yun, RS, 2 RS, sa isang araw, reward, isang 20,000, isang 50,000. So, paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay nung the same RS siya na parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, no, at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni Fajarda, Mr. Fajarda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential funds. So, Yan na nga ba sinasabi natin? ano po ba ang dito arrangement? Sila na ba ang sila na ba ang mag-iimbestiga, yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, 600 Magiging fair sila kasi hindi sila mga kargado kagaya nyo. Kayo mga kargado kayo. Meron kayong panibughuin. Meron kayong inggit kay BP. Meron kayong galit kay BP. Kaya hindi magiging kaya magiging bias kayo. Kaya kung pag-uusapan kung sino yung mga ahensya na dapat mag-imbestiga at magparusa, wala ho kayo dun sa usapan ni Kanga. 12.5 million ang involved na pera dito. Kasi utos ni Vice President Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer, ginawa naman ng ating mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Na tingin natin, wala talaga silang kumbaga, sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President
katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente at sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. Ayun, So, ito- di ba? Oh, ngayon nang lumalabas na rin yung katotohanan. Nagkandalitaw-litaw na yung mga ginagawa niyong investigasyon, yun ang naging basihan diyan sa impeachment na yan. Umamin ka Po ay din. dudulugin na sa pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala na yun na po yung at yun din po yung mga suggestion ng ating mga miyembro na doon po tutumbukin yung investigasyon. Pangalawa po, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Yun. Di ba? Di mas okay pagka ganyan. Di mas wala tayong problema. Walang maraming cheche-bureche dyan. Ngayon, dami nyo kasing mga, dami nyong mga kaartihan dyan. Pagka hindi nyo lang nagustuhan ng sagot, papasok sa eksena itong si convicted, tapos kukontem kayo. Hindi, talaga, wala ko kayo sa lugar para imbestigahan yung yung confidential fund. Pinag-uusapan sa COA, bigay natin sa COA. Ngayon, yung para doon sa ombudsman, dyan sa AFP, doon sa AFP. Kayo dyan, gawa kayo ng batas. Yung batas na tipong pagka-convicted na, kagaya nitong si Franz Castro, habang nakaapila, dapat suspendido. Ganun ho dapat. Ginagalang ko, Mr. Chair, I respect po yung decision ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential. Yun si committee secretary, malungkot na siya, tapos na yung pagbidabidahan nila. Fund. So, hindi po ako kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP. Dahil alam naman natin, wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon. Dahil alam naman natin, Yan ang dahilan kung bakit hindi talaga kayo ang dapat na tumalakay dyan. Ngayon pa lang kitang-kita na napaka-bias nyo na, lalo na ikaw, Franz Castro. At paano ka nga naman magkakatiwala dyan sa AFP? Yung mga sinisimpatyahan yung grupo, yung mga kaibigan nyo, kalaban yan. Yung mga makakaliwang grupo, yung mga CPP, di ba kalaban yung ating AFP? Kaya talagang wala kang tiwala dyan, Franz Castro. tauhan nila yung involved. Di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung interest, national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante, sa education, at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon? At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng report doon sa investigation? Hindi. Punta ka doon. Punta ka. Sali ka sa investigasyon. Para kung sakali, yung AFP, kung sakali yung pumunta tong ali na to, diretsong kulungan nyo na. Matatapos, binigyan po ba natin sila ng time frame? Grabe Mr. naman, Chair? didiktahan nyo yung AFP kung kailan natatapusin yung kanilang investigasyon, ganon. Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. And in addition to that, tayo po kasi Hirap, ay no? recommendatory lamang. Ang po pwede po natin
na gawin. We can recommend the filing of cases to hearing officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Ito po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis. At sa hani naman po ng AFP, ang alam ko po, meron po silang JAGO, kung tawagin po yan, or yung court martial, kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair, Ako, habang naririnig ni Franz Castro yung mga litanya na yun, hindi siya mapakali. Tapos na to, binigay na sa AFP, binigay na sa ombudsman. Thank you. Yung ombudsman, di pwedeng sabihan ni Castro, masosoplas yan nitong si, ano pangalan nun, nitong si Samuel Martires, di siya pwedeng, kailan tatapusin ng ombudsman yung investigasyon? Subukan mong gawin yun, tingnan natin may kalalagyan ka. Sabi ng ombudsman, may investigasyon ang COA, hayaan muna natin matapos ang COA. Mr. Chair? Okay. With the indulgence of I yield to Congresswoman Kong- Castro. Kong Mr. Zia. Chair, Congressman ako- Zia. Thank you po, Mr. Chair. Naintindihan po natin. Ay, wala na. Itong si Sia Alonto dyan, wala rin hong kwenta to. Kaya siya na-scam daw. Mamaya mo natin. Pag-usapan niyo. So, Luis, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Tapos na ho ang isa sa mga kabalintunaan na nangyayari dyan sa House of Representatives. Itong kay Chua, wala na ho. Tiklop ho sila sa INC. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Doon sa diyan sa mga naging action ng House of Representatives na yan, pinatunayan lang ho ng INC na pagka sila ho lumabas, nagsalita, pinapakinggan ho talaga sila ng mga leader sa ating bansa. Kasi pagka sinabi nilang punuan namin ng 100,000 yung Liwasang Bonifacio, yung EDSA Boulevard o kung ano pa man yung gusto nilang punayin, kaya ho nilang gawin yun. Kayang gawin ho ng INC yun. Yun ho ang kinatatakot ng mga walang yang to. So, Luis, mag-ingat ho kayo lahat at kumabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to. Isang like at isang subscribe. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.